At itatlong nagkakabing na puso at yung malubhang karamdaman. Nahiga ang halisiga at nangihinga at nakatayo at nangihisipin malapit sa hari. Ngayon, pinipin na. Nasiray na ang balagyan ng malapit sa kaya ng Hari Fernando. Kaunting pinagsalita si Hari Fernando at sinabi sa kanya mga anak ng Prinsipe. Hindi tayo aking makaga na Prinsipe. At ako may sasabihin. Mahina ng aking katawan at maaaring mawalay ako sa inyong piling. Hindi magtatagal ay bago naging mahirap na hari. Huwag mong sabihin yan, mahal kong hari. May mahal na tayo magawa upang ikinibalik. Bigla ang dumating at yung bahagi ng Celestial ang magagamit sa sandali na iyon. Galang Haring Fernando at may nakalala. Pero isang may uwanang ito na kahit anong isa kapag ito'y kumanta, ito ay Tama kaya sinasabi. At ako upang kunin at uliin ang ito upang napagaling ang mahal na hari. Ayos ko po sumakas sa balakbay, ang hari. Ngayon din po ako. Kung ito lang po ang paraan upang bumalik ang sigla na mahal na hari. Gagawin ko po ang lahat upang makuha namin ang liwanag ng ibon na ito. Ngunit, saan po ba namin ito matatagpuan? sinasabing matatagpuan ito sa bundok ng Tabor. Ayun lamang alam ko, ginagawa ng nagpahiwagang ipon, ang ibong agad. Minsan agad tayo, dahil magiging matagal sa ating paglalakbay. Mga anak kong Prinsipe, ibinibigay ko sa inyo ang aking masbat sa paglisan at paglakbay. Naway pagpalain kayo. Mga anak kong Prinsipe, mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay. Naway makita at mahuli niyo ang ibong alarma. Upang bumalik na ang mga bata. Lumapit si Don Juan sa kanya upang magpaalam at mangakong babalik sila at dala-dala ang mahiwagang ibon. Ibon hadala. Mga taong magalalain na, babalik po kami dito sa parinan, dala-dala ang liwanag ng ibon. Ipinapangako ko po. Lumisan na ang tatlong prinsipe na may pagbibigay galang sa hari at reyna. Nang makarating na si Don Pedro sa bundok Tabor, nagpo siya sa isa sa mga malalaki tapos na ibon at kumain ng tinapay. Habang siya'y kumakain, nagpo si Magbut mula sa mga ng langit at sinabi, Maaari ba makahingi ng tinapay? Hindi pa kasi ako makain at ako'y nagugutom na. Ikaw, ngunit ito na lang natin tira sa akin. Mga bata ko lalakbayin, kaya hindi ka panibigyan ang mga tinapay. Saan ba kayo patungo? Sa bundok Tabor, alam niyo ba kung takbo mo kayo tumutuloy ang iyong katarga? Opo, doon sa kahon ng kulay pila. Sa bundok na ito. hindi ang matanda ng tinapay. Ngunit, nagdalawang isip si Don Pedro. Kung ibibigay niya na ito o hindi. Sa huli, ay napagdesisyon niyang huwag ito ibigay. Nang makarating naman si Don Diego sa bundok Tabor, alam po siya sa isa sa malalaking pagkakas ng ibon. Upang kumain at nagpahinga muna. Sumulpot muli ang matandang lalaki at sinabi, Ako'y nalilimos at ako'y nagugutom. pinagkakalit muna ni Don Diego ang tinapay at ibinigay na ito sa matanda. Saan ko ba maaari matatagpuan ang kahoy na may mga tao ay gulay bila? Sa ibabaw ng bundok. Bakit? Pinatap mo rin ba ang ibang adarna? Maaari na ako'y makatulong sa inyo kung inyo'y mamarapatin. Salamat, ngunit kaya ko na ito ng mag-isa. Nang makarating naman si Don Juan sa bundok Tabor, nakalimta siya ng tubig sa gilid at lumilima at nagdamos. Nagpo siya sa isang malaking bato upang maghinga at kumain. Matapos ang ilang segundo, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Kaya kinuha niya ang kanyang sandata at tumayo upang malaman kung ano ito. Napagtanggol niya na nagagaling ang kakaibang tunog mula sa isang matanda na kanila sa may bato. At bunga ng lina. Agad-agad niya nagkakalabitan at nagkakalaw. Ano ba nangyayari sa inyo? Ako'y nagugutom. Ito po ang aking tinapay at kainin niyo po upang kayo ay magkaroon ng lakas. Sigurado ka ba? Baka ikaw ay wala nang makain. Wala pong problema. Sapagkat ako'y bata pa, kayo'y matanda na, kaya mas kailangan niyo po ito. Maraming salamat.
Sige po, patuloy na kayo para kayo ay magkalakas. Saan ka ba patungo? Sa bundok tabor po. Sa bundok tabor ba? Diyan ang bundok tabor. Iyang mataas na yan. Diyan po ba naninirahan ang ibong adarna? Oo, ang ibong Adarna ay isang ibong inventada. Umakyat ka riyan at sa kalagitnaan ay meron ka makikita isang kuweba. Pumasok ka at doon ay may naninirahang ermitanyo. Tanungin mo ang ermitanyo at sasabihin niya sa iyo kung papaano ang paraan ng pagkuha ng ibong Adarna. Kung gano'n ay maraming salamat. Ngunit saan po ba ito ngayon? Dito na lamang ako. Sabihin niyo na po sa akin at dadalhin ko na po kayo roon. Huwag mo na akong malalahanin pa. Dito na lamang ako. At ikaw ay maglakbay na. Ihihinga ko na lang po ngayon. Salamat po. Patubayan kayo ng Diyos.